Guys, good morning. Sa sobrang pagod ko kagabi, hindi ko, sa sobrang pagod ko kagabi, hindi ako nakapagtupi ng damit ko at saka ngayon lang ako magtutupi ng damit. Yun lang. So anyway guys, ay alam nyo, super busy talaga ako. Wala na akong oras sa sarili ko na mag-relax or magbasa ng mga magbasa. Like what I said, mahilig ako magbasa. Pero ngayon wala na akong time magbasa. Yun lang. Bibilisan, para meron lang din ako may upload sa YT. Kaya, magkwentuhan na lang tayo. Ayan. Kukwento ko lang yung anak ko. Kahapon, nung isang araw ba yun, basta nag-usap kaming dalawa. Tapos sinabi ng teacher na yung anak ko magaling mag-drawing. Tapos, pinag-usapan namin siya ni Lolo at ni Lola. Sabi ni Lolo at Lola, kapag daw buhay pa sila, pagdasal mo na buhay pa kami, kung makagraduate yung anak mo, tutulungan namin siya na kunin papuntang London. Para doon siya magtrabaho. Para sabi niya, kapag yung anak mo nakapagtrabaho doon at saka pag nakapagtrabaho yung anak mo doon sa London, sabi nila Lolo at Lolo, magiging resident siya, makukuha ka niya. Sabi niya, para hindi na kayo manirahan sa Pilipinas. Sabi niya, just in case lang, nabuhay pa sila that time. Sana nga, alam niyo, totoo lang, ang dami kong pangarap sa anak ko, na yung mga bagay na hindi ko natupad sa sarili ko, sana sa kanya matupad. At saka sana yung buhay niya is maging maganda. Alam niyo, lahat ng mga desisyon ng anak ko, hindi ko pa kikialaman. Gusto ko, hayaan ko siyang madapa para matuto siya at para malaman niya, para alam niya pahalagaan ng bawat sentimo or bawat minuto na yung malaman niya yung siya yung gagawa ng way para sa sarili niya. Yung siya yung magdidesisyon, siya yung magsusolve ng sarili niya, kung may mga problema niya. Pero kung kailangan niya ako bilang nanay na tagapayo, andun pa rin ako. Alam niyo yun, kasi never kong ako kasi yung parents ko lagi na lang kontra sa lahat ng mga decision ko. Lagi na lang yung parang lagi ako napapagalitan, ganon. So yung utak ko hindi nakakapag-concentrate. Imbis na lahat ng plano ko is align, hindi nagiging ganon. Or either yung plano ni Lord, either ito yung way ni Lord, kaya ganun yung nangyari. Pero as in talaga, ang ganda nung mga gusto ko sa buhay. So nakikialam ng mga magulang ko. Tulad niyan, yung di ba yung nabili kong lupa, nasira yung gate kasi nagbagyo nga, nagkalawang. Pero ngayon okay na, ayos na ng tito ko. Alam nyo, dapat nga noon dapat nga okay yung lupang yun. Nagkamali lang ako kasi yung nagsukat ng lupa, mali-mali ang ginawa. Pero so anyway, sana ano man yung ginawa nila sa akin, hindi mangyari sa kanila. Kasi sobrang hirap ng, sa totoo lang, dito sa abroad, hindi madaling kumita ng pera. Akala kasi nila sa Pilipinas na sobrang daling kumita ng pera. Ay, kung alam nyo ba, may balita na may nakulong na 2 katulong dahil sa pagnanakaw. Breadwinner kasi sila. Breadwinner sila ng family nila. So, nagawa nilang kumuha ng pera na hindi nila pumangalaman. So, yun, damay na naman ng mga Pilipina. So, anyway, guys. Pag pupunta kayo sa abroad, dignity, dalihin nyo yung hindi natin sariling bansa to. Itong bansang to is napaka-easy na mahuli ang mga yung mga gagawa ng mali. Pag meron kang gagawing mali dito sa bansang ito, madali ka nilang mauhuli within 24 hours or 1 hour lang mahuhuli ka agad kasi sobrang liit ng Singapore. Umiikot lang ang Singapore kung tutusin. Ayun. So anyway guys, yun lang. Para meron lang din ako may upload. So end ko yung vlog para maging active lang ako sa pag-YT kasi ayoko mawala ng ayoko mawala ng
Kasi once hindi ka nag-upload, mawawalan ka ng ads. So, yun lang. So, anyway, dito ka na-end yung vlog. Alam ko, wala na namang kwento yung sinabi ko sa inyo. Pero gusto ko lang malaman nyo ang na ang buhay ko sa abroad is hindi siya madali. Hindi siya easy. Buti na lang is kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa na walang tulong ng iba. And then, ayun lang. Alam niyo, sa totoo lang, minsan napapatanong din ako sa sarili ko at tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin. Tapos sabi ko, paano mo nakakaya mag-isa? Paano mo nakakaya na walang kausap? Paano mo nakakaya na wala kang kaibigan? Paano mo nakakaya? Marami akong tanong na alam niyo, naisip ko na lang, siguro ito yung God's will ni Lord na pinuprotektahan ako ni God. Kaya siguro ako laging mag-isa kasi alam niya na ayaw niya na may mangyari sa akin. Yun na lang iniisip ko. Kaya siguro si God, minsan iniisip ko, napaka-special ko bang tao? Bakit parang pinuprotektahan mo ko lagi? Yun lagi yung tinatanong ko. Kasi tuwing, diba? Sabi nga nila, the less, the more you talk, the more less na nakikipag-usap ka sa ibang tao, malayo ka sa pagkakasala. The more na wala kang kaibigan na malayo ka sa pagkakasala. Ayun nga lang, minsan nga lang is nakakamiss din na yung mga kaibigan ko. Pero actually, wala talaga akong kaibigan dito sa abroad. Wala akong friend sa abroad. Hindi, si Mama Tess lang. Iba naman yung mama sa friend. Si Mama Tess kasi parang magulang ko na. Pero wala talaga akong friend dito na, alam mo na, makipag-socialite. Sila lolo't lolo lang yung mga kasama ko lagi. Tuwing nandito sila sa Singapore. Yun lang. Pero pag nantok na naman ako. Wala sila, mag-isa talaga ako. Or minsan nagme-message yung yung dati kong ex, ganun, kamustahin ako, ganun. Nagkano siya kung okay lang ako, ganun lang. So anyway, yun lang. At saka sila Tito Nick, kinakamusta nila ako. Sila tita, ganun. Yung friend ko sila sa Reels, yun. Pero minsan wala na akong time yun lang. So anyway guys, ito ka na yung vlog ko. Gusto ko lang mag-update sa YT. Ayun. So anyway, bye guys and God bless. Kasi maliligo na rin ako, 5:40 na. Kailangan ko na maligo. Bye guys and God bless.